Ayan mga kaayan, so today's video, today's vlog, ayan, so finally, andito na tayo para i-vlog natin ang ating bahay, ayan. So itutour ko kayo outside at inside of my house, pero yung bahay ko ay hindi pa siya totally na tapos, ayan, so marami pang kulang sa loob marami pa talagang kulang kasi nga as an OFW mahirap talaga yung biglaan na paggawa ng bahay. So umpisa tayo dito sa labas ng aking bahay. Ayan. Ayan, so ito yung bahay ko. Ayan, so of course, grabe ang paghirap, grabe ang pagod sa ibang bansa para makapagpatayo ng bahay na ito. So I think almost nasa 180 square meters. Wala siyang floor plan kasi nga yung bahay is paunti-unti lang siyang itinayo. Ayan, so ito yung yung parang playground, ayan, so hindi pa siya as in, wala pa siyang, hindi pa siya talagang plinano dito sa labas kasi siyempre budget pa, ayan. So dito kami nagsasampay, ayan, kung nakikita nyo, dito kami nagsasampay, ayan, and then dito naman is may bakante pa siya pero hindi siya pa maayos kasi medyo magulo-gulo pa, so nandito yung mga aso namin, ayan. So, tapos, ito siya, soon, kung may mga budget na is padagdagan dito ng isang kwarto dito. Ayan. So, ayan. So, dito, ang bahay namin. So, nakapambahay lang ako. Ayan. So, ito is yung receiving area namin. So, kung may mga bisita, dito namin nire-receive sa open terrace namin. Talagang sinadya ko siya na mayroong open terrace kasi para at least mayroong privacy din yung mga tao sa loob. So, ito yung open terrace. Hindi ko alam kasi ang mga floor plan nito. So, talagang yung Panday lang talaga ang nag-decide. Ito kasi last ito siyang ginawa, yung sala at saka open terrace namin. So, wala siya. Ewan ko, ang Panday lang kasi ang may floor plan yan. Basta hinayaan ko na yung Panday na gumawa dito sa open terrace namin at saka sa sala namin. Kasi yun nga, ang kinalabasan is sobrang ganda din. So, ito yung open terrace namin. At dito nga, in-entertain namin yung mga bisita. Ayan. So, at ito naman yung sala namin. So, naka-glass siya. Gusto ko kasi yung glass kasi para mas maliwanag sa loob. So, naka-glass yung bahay namin. Ayan. So, yung Panday lang lahat ang yung Panday lang lahat nag-design nito. So, hinayaan ko lang yung Panday. And then, of course, ang ganda ng ceiling namin. Sila din nag-design itong mga ceiling na ito. At saka, syempre, nilagyan nila ng cove light. Ayan. So, ayan, welcome to my home. Ayan. So andito tayo ngayon sa sala namin. Ayan. So, dito may mga cover yung aming sofa. Ayan. Kasi nga may bata dito na nakatira. Nandito pala yung kapatid ko nakatira kasi sila yung nagbabantay sa bahay ko. Kasama niya yung pamilya niya, yung mga anak niya. So, nandito yung mga pamangkin ko. So, dito nilalagyan namin ng cover kasi maliit pa yung isang anak. At saka, syempre, tumatalon-talon dito, yung dumi dito sa sala, ayan. So, dito din, nilagyan din namin ng cover. So, hindi pa ako nakabili ng cover talaga na cover sa sopa. Ayan, sopa. Walang pa sa budget. Ayan, so may center table kami. At saka, andito yung aming television. Ayan, so nilagyan ko din siya ng plants. So, para at least mas maganda siyang tingnan dito sa loob ng namin sala. So, lang talaga, napakasimple lang talaga, minimalist yung bahay, yung sala namin kasi nga para mas maliwala siyang tingnan. So dito wala pa talaga siya. Kulang pa talaga kung tutuusin is kulang pa po talaga sa mga
ano ba, mga cabinet dito. Ayan, kulang pa talaga siya. Hindi pa siya totally na talagang tapos na tapos. So, inuunti-unti lang talaga. Inuunti-unti ko talaga yung bahay ko. Kasi syempre yung budget, as an OFW talaga, as in maano talaga yung budget. Siyempre, inuunti-unti, bawat sweldo, ganun. Kaya unti-unti po yung pagpapatayo natin. Hindi po siya biglaan. Kasi kung biglaan talagang, mahihirapan tayo. So, ayan. So, ito yung sala ko. And then, punta tayo sa loob ng bahay namin sa loob. So dito, syempre, mayroon ding pintuan para at least may privacy dito sa loob namin. So may privacy din dito sa sala, may privacy din dito sa loob ng bahay namin. So ayan. So ito naman yung hallway namin. Ayan. So dito ang hallway, dalawa ang kwarto dito. So dito, sa kapatid ko na kwarto, and then dito, yung kwarto ko. Ayan. So, ito yung picture ko. Ayan. Ito yung picture ko sa aking TikTok account ko. Ayan. So, nirigalo yan ng aking ate, aking sister-in-law. Ayan. Nirigalo niyan. At ito, binili ko lang sa, sa mga Lazada. Ayan, sa Lazada. Ayan. So, ito yung kwarto ko. Hindi ito siya totally. Wala pa talagang mga cabinet dito kasi nga hindi pa siya totally tapos. So, ito yung kwarto ko. Ayan. Magulo pa siya kasi nga nagliligpit ako. Kasi nga pauwi na ng Europe. So, nagliligpit ako dito. Medyo maamoy siya kasi nga may tuyo ako dito. Ayan. Ay, sana yung tuyo ko. So, may tuyo ako dito. Ayan, tuyo ko na dadalhin ko. Medyo maamoy lang siya. So, kailangan ko nang ligpitin yan mamaya. And then, nandito yung mga gamit ko kasi nga paalis na ako. So, nagliligpit-ligpit ako at yan, medyo magulo. So, ito temporary. Naglagay ako ng aking cabinet dito. So, nabili ko lang siya sa mga dyan yan sa tabi-tabi. Dyan sa tabi-tabi. So, binili ko siya kasi nga wala pa akong talagang, talagang mga kabinet dito. So, kulang pa sa budget. Wala pa talaga. Hindi pa talaga siya tapos. Ayan, totally tapos. So, dito, ito yung kwarto ko. Wala pang side table. Ayan, wala pa. But, na siya? May aircon. Ayan. Wow. So, may aircon siya para hindi masyadong mainit dito. Ayan. Ayan. So, lalabas na tayo. Ayan, dito lang. Simple lang talaga yung bahay ko. Ayan. So, dito, hallway namin. Ayan. So, ito yung pamangkin ko na nakatira dito. Ito ang matigas ang ulo. Ayan. So, dito naman tayo sa kitchen namin. Ayan. So, talagang sinadya na malaki yung kitchen namin kasi malaki nga ang pamilya namin. Ayan. So, dito kami kumakain. Ayan. So, may bintana. So, makikita namin yung mga tao na papasok doon sa aming gate. Ayan. So, ayan. So, dito, hindi pa siya totally, wala pa siyang mga cabinet dito kasi nga kulang pa talaga sa budget. Ayan. So, wala pang cabinet. So, hindi pa talaga siya tapos. Ayan. So, dito naman ang toilet namin at nakalimutan kong linisin. Kaya, ewan ko. Nakalimutan ko siyang linisin. Ayan. So, hindi pa tayo makapasok. Okay lang naman. Okay lang siya. So, dito yung toilet namin. Halika dito. Hindi ko pa siya Hindi pala ako nakapagligpit. So, dito ang toilet namin. And then, wala siyang shower kasi nga hindi nakakaabot yung dito, yung tubig dito. Mahina masyadong tubig. So, kung maglalagay ako ng shower is hindi na kaya yung tubig niya kasi sobrang hina. So, nandito, ayan. So, ito yung toilet namin dito. Ayan. So, maganda siya kasi talagang pinalakihan siya. Ayan. So, ayan. So, ito na. At dito tayo ngayon sa labas. Ito po yung washing area namin dito. Ayan. So, ito yung washing area namin. So, dito kami naglalaba. Ayan. Dito yung minsan naghuhugas din ng plato. Minsan pag once na may mga party. So, dito yung washing area namin. Ayan. So, dito, halika na at balik tayo. Yun lang kalaki yung bahay namin. Hindi siya masyadong malaki at saka wala pa siyang masyadong mga
gamit-gamit, minimalist kasi gusto ko yung talagang hindi lang siya masyadong maraming gamit, ayan, para hindi masakit sa mata at of course, hindi pa natin nalagyan ng mga cabinet kasi nga budget pa, ayan, kulang pa sa budget. Inuna muna natin itong bahay na ito para at least maganda na siya tingnan. So, ayan. So, kung sa floor plan, hindi ko po alam yung floor plan niya. Kasi nga, paunti-unti po yung na ginawa itong bahay. So, siguro ang laki nito is nasa 180 square meters. Ayan. So, ito. So, welcome sa aking munting tahanan. Ayan. In all, siguro ang mga nagastos ko is siguro nasa 1.2 million. Ayan, 1.2 million. Kasali na yung mga bayad sa panday, ayan, lahat-lahat na pintura, ayan, lahat basta lahat all in all na nagawa dito sa bahay. So, wala pa yan mga kabinet, wala pang kabinet sa kusina, wala pa talaga, wala pang mga kabinet dito. Talagang, ano pa siya, kulang pa talaga, ayan. So, yun, yung mga nagasto ko, yung lupa ko, nabili ko siya siguro, ang 400 square meters lahat is nasa 300, I think 300,000 to 300,000. Ayan. So, 400 square meters na siya. So, nasa 300,000. Ayan. So, pero hindi pa rin yan na sabi na biglaan kong nabili. Kasi nga mahirap po as an OFW, mahirap talaga yung biglaan mo bilhin yung isang bagay. Ayan. So, napakahirap po. So, itong pagpapatayo ng bahay is unti-unti talaga siya. Hindi talaga siya biglaan. So, ngayon lang siya natapos. Ayan, 2014 ko siya nabili. Naumpisahan ko siya sigurong ipagawa is 2019, ayan, nasa 2019 ko siya nag-start na nagpagawa, 2019. So, ngayon lang talaga siya as in sabing natapos na lahat. Pero yung sa loob is marami pang kulang talaga. So, sa budget talaga yan. Ayan. So, ayan, at least, ngayon is, at least, mayroon akong achievement para sa aking sarili. Ayan, mayroon akong nagawa para sa sarili ko kasi ako is hindi ako maluho sa mga bagay. Hindi talaga ako mahilig bumili ng mga bag, mga mamahalin na bag. Kasi nga, yung focus ka talaga is makapagpatayo ng sarili kong bahay. So, itong bahay na to is, hindi siya bahay ng parents ko. Ayan, is para talaga sa sarili ko talaga na bahay. So, ayan, at least, mayroon po akong achievement para sa aking sarili ko. So, hindi po nasayang yung pagod ko sa abroad. Hindi po nasayang yung paghihirap ko sa abroad. Ayan, yung homesick ko sa abroad is hindi po nasayang. Kasi sobrang saya ko po na nakapagpatayo po ako ng ganitong bahay. Ayan. So, ayan. So, sana nakapag-inspired po ako sa lahat ng mga OFW na gusto pong magpatayo ng bahay kahit hindi po siya biglaan. Unti-unti po kaya po nating magpatayo ng sariling bahay natin. So, kahit na wala po akong katulong sa pagpapagawa ng bahay. Syempre, wala po akong asawa na tutulong sa akin sa pagpapagawa ng bahay. So, nakaya ko siya kahit ako lang mag-isa. Hindi po ako nag-depend sa ibang tao. Hindi po ako nag-depend sa AFAM, kung may AFAM man. Hindi po, kaya po natin kahit wala po tayong AFAM, wala po tayong tutulong sa atin, kahit single po tayo, is kaya po nating magpagawa po ng bahay. Ayan. So, yan. So, siguro, nakaka-inspired and then nakaka-proud po na nakapagpatayo po ako ng sarili kong bahay. So, thank you po for supporting Voyage in Europe. Thank you.